News. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw po ng Miyerkules, Abril 13, 2016, sa ulo ng ating mga balita. Ang Pangulong Aquino biyahe ngayon sa Zamboanga para naman kumustahin pa rin ang mga sundalo ng mga sugatan at kusapin din ang pamilya na manasawi naman sa nangyaring basilan encounter. Ang NBI kumpiyansang maaresto na nila ang mga hackers na siyang nasa likod naman sa pagsira ng website ng COMELEC. Mag-iina na natrap naman sa nangyaring sunog sa Parañaque City. Wala ang ama, dila naman nasa abroad. 7 taong gulang arito ay patay. Yung baby at ina ay nasa kritikal. 3 naman ang patay sa pag-amok ng isang lalaki sa lalawigan ng Samar. Negosasyon para naman sa pagpapalaya sa mga sundalong binihag ng NP sa Agusan del Norte sinimula na. Biktima ng carnapping sa Tarlac na iginapos at tinapon sa kanal na rescue. Mga kandidato naman sa pagka-vice-gobernador nagkainitan sa isyu ng epekto ng El Nino sa debate sa Bombo. Sa sports balita mga kaibigan, 6th-round knockout target down ng kampiyon na si Nonito Donaire sa kanyang laban sa Hungarian boxer. Sa ating good news naman, Pilipinas panalo naman laban sa Singaporean team sa AFC Cup qualifier sa ginanap na laro doon naman sa Bacolod. Kukuha rin tayo sa nagpapatuloy naman na palarong pambansa dyan naman sa lalawigan ng Albay. Sa showbiz balita, American entertainer at TV personality na si David Jess natagpuang patay sa isang hotel. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati na pa rin tayo makibigan sa ating live video streaming sa official website ng Bombo Radio Philippines at www.bomboradio.com. Inyo po mga kurman si Bombel Maracol sa detalye ng ating mga balita. Tutungo na rin ngayon sa Zamboanga City ang Pangulong ni Aquino ilang araw matapos naman ang madugong enkwentro doon sa Basilan kung saan 18 mga sundalo ang patay at mahigit 20 naman ang mga Abu Sayyaf members ang patay din. At nasa dagdag na detalye mula kay Bombo Raymond Tinasa. Dadalawin ngayong umaga ni Pangulong Aquino ang mga sugatang sundalo na na-confine sa Camp Navarro General Hospital at Edwin Andrew Air Base Hospital dito sa Zamboanga City matapos ang madugong enkwentro sa Basilan. Magkiramay din ang Pangulong Aquino sa pamilya ng ilang sundalo na patay sa dinakdang meeting mamayang tanghali lamang. Inaasahang bibigyan ng updates din si Pangulong Aquino ng opisyal ng AFP sa ongoing operations laban sa teroristang Abu Sayyaf. Una ay ito si Pangulong Aquino ang pagpapahigpitan ng military operations laban sa teroristang grupo upang ma-neutralize ang mga ito. Pagkatapos ng mga events ng Pangulo sa pamilya ng mga sundalo na namatay at sa mga nakasugatan din ay diretso ang Pangulong Aquino sa Cagayan de Oro City para ikampanya naman ang mga kandidato sa eleksyon. Mula sa Zamboanga City, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo. Bombo Raymond, bakit itinatanggi pa rin o kaya naman ay tinututulan pa rin ng Malacanang at ang EAP na magkaroon ng investigasyon kagad sa nasabing pangyari, Bombo Raymond? Well, pinapatapos pa daw muna ng Malacanang o ng Pangulo Aquino Bombo Elmar yung ongoing ngayon na operasyon sa Basilan laban sa grupo na kasagupa ng tulong militar noong weekend. So, bagamat naunawa nila yung kahilingan ng mga naulila dahil nga sa maraming question, Bombo naman kasi yung nangyari na walang aerial support at natagalan ang reinforcement. Kaya, pero for now, ay ayaw munang magkaroon ng investigasyon para daw hindi masira yung ongoing operations Bombo Elmar. Okay, abangan natin yan ang pagbisita ng Pangulo dyan po naman sa Zamboanga City. Ang Armed Forces of the Philippines, mga kaibigan, tikom pa rin ang bibig sa issue naman na nakapasok na sa bansa ang ilang mga foreign terrorists. May detalye pa itong si Bombo Annalise Soberano. Aminado ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na napasok na nga ng ilang international terrorist ang Pilipinas sa mga nakalipas na taon. Ito ay patunay sa mga previous operations ng militar sa Mindanao kung saan ilan sa mga banyagang terorista ay na-neutralize na nila. Kabilang sa nakipag-alyansa sa mga bandidong Abu Sayyaf ay ang mga miyembro ng Jemaah Islamiyah terrorist. Subalit hanggang sa ngayon, wala pa anyang makapagpapatunay na kasama nga ang mga teroristang ISIS.
Sinabi kasi na ang napatay nitong Sabado na Moroccan terrorist bomber na si Muhammad Khattab ay malawak ang koneksyon sa mga international terrorist sa buong mundo, kabilang na ang ISIS. Nanindigan naman si AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padillan na hanggang ngayon ay walang impormasyon at ebidensyang may ISIS na nga sa bansa. Sinabi ni Padilla na ang mayroon lamang ay mga lokal na terorista na sumisampatya sa ISIS. Si Khattab ay may 1 taon na ring pumasok sa monitoring ng militar at niyatiyempuhan itong Sabado sa patuloy na military operation. Ito umano ang kumakausap sa iba't ibang armadong grupo sa Mindanao para hikayatin na magsanib puwersa at itaguyod ang radikal at extremist na paraan ng paghahasik ng terorismo. Hindi naman masabi ng militar kung ilang foreign terrorists ang kanilang namonitor ngayon sa Mindanao. Kabilang na sa na-neutralize ng AFP at PNP operation ang isang international terrorist na si Abu Anas, habang si Marwan o si Zulkifli Binhir ay una nang napatay ng PNP Special Action Force. Ang tipo-tipo encounter naman itong Sabado ang itinuturing pinakamalaking operasyon ng militar sa taong ito dahil sa 18 sundalo ang nasawi habang 56 ang sugatan. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Anali, marami nagtatanong maging yung pamilya na wala yung tinatawag na funeral honors kasi dati pag may ganyan na malaking issue, yung maraming casualty ay sabay-sabay sila na nagbibigay pugay ang EFP, Bombo Anali. Tama ka, Bombo Elmar. Kaya nga at itinanong natin ito kahapon kay Colonel General Padilla, sinabi niya hindi naman daw totoo, Bombo Elmar, na hindi binigyan ng military honors itong mga nasawing sundalo. Pero hindi na lamang daw nila pinakover ito sa mga miyembro ng media. Okay. Oo, kaya nga ang sabi nga nila ay dapat dalhin kaagad ito sa kanilang mga pamilya dahil ilan sa mga ito ay mga Muslim, Bombo Elmar, kahit hindi pwedeng patagalin. Kaya nga sa tradisyon ng Islam, kailangan na 24 hours ay mailibing na ang mga labi nito. Ayaw din kasi nila na maging issue mahalin tulad sa 44 Bomboan na napakarami ng mga patay dyan, makuna ng picture. Tama. At bagay maging issue pa to, Bomboan. Tama ka, Bombo Medyo Elmar, sensitive kasi yung usapin din. Medyo presko pa sa isipan ng marami yung nangyari sa 44 Bomboan. Kaya nga, Bombo Elmar, kaya nga ayaw nila na gamitin pa ito ng kabilang grupo at para nga sa kapakanan din ng mga nitong ating mga hero na nasawi dahil nga sa pag-alay ng kanilang buhay sa ngalan ng kapayapaan, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat si Bombo Anali Soberano. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Abangan pang detalye, mga kaibigan, sa nangyaring sunog dyan sa Parañaque, isang bata po ang patay at yung mag-iina po kasama yung baby ay critical po. At update na rin, mga kaibigan, sa naganap na negosasyon sa pagpapalaya sa mga sundalong binihag ng mga rebelde. Samantala muna! From the creators of Obsession Collection comes the Wacko Collection by Dunkin' Donuts. Go loco with 6 Choco Wacko and 12 Munchkins, all in one box for $2.49. Derek, pwede bang bigyan mo ko ng pasalubong araw-araw? Hay nako, Kakay. Nakakailoka ka talaga. Promo valid from April 1 to 30, 2016. See posters for complete details. Per DTI FTEB SPD permit number 3685 series of 2016. Political ad na naman. Alisin nga ang props. Yung cast, ang set. Alam natin totoo ang problema ng kahirapan. Kaya ang solusyon dapat totoo rin. Trabaho. Pag may trabaho, may pagkain. Gamot, pangmatrikula. May pag-asa. Nagawa na natin ito dati sa mga call centers at pabrika. Kaya natin gawin ito muli basta magkasama tayo. Political ad paid for Mar Rojas by the Liberal Party, Balay Expo Centro, Quezon City. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Inamin na makagawad ng Bureau of Fire Protection na naging pahirapan ang pag-rescue nila sa mag-ina matapos na matrap sa sunog kagabi na nangyari naman sa Parañaque City. Ayon sa mga otoridad, masyado kasing mahigpit ang mga lock ng bahay kaya pinersa nila itong pasukin sa bagitan ng pagsira sa bintana at iba pa. Una rito, nasawi sa nangyaring sunog ang 7 tanggulang lamang na bata habang kritikal naman ang kanyang ina at 3 buwan na baby. Naisugod pa ang biktimang si Onyx Garcia sa ospital pero agad itong dineklarang patay matapos tangkayang i-revive naman ng 3 beses.
Nalapnos ang balat sa muka ng 3 buwang gulang na kapatid ng biktima na si Chloe at kasalukuyang ginagamot naman sa nasabi ring ospital dyan sa lungsod ng Parañaque. Isinugod naman sa San Juan de Dios Educational Foundation Incorporated Hospital sa Pasay City ang ina ng mga bata na si Cindy na hanggang ngayon ay nasa kritikal na kondisyon. Base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, posibleng problema sa electrical wirings ang sanhi ng sunog na umabot lamang sa unang alarma. Sinasabi ng ama na mag-ina ay nagtatrabaho naman sa ibang bansa. The Vote 2016 election coverage ng Bombo Radio at Star FM. Tiniyak ng Printing Committee ng COMELEC na hindi magagamit sa dayaan sa halalan ang mahigit 700,000 mga balotang ikinokonsidera ng komisyon na spoiled. Ayon naman kay COMELEC Printing Committee Head Attorney Genevieve Guevara, secured ang mga balota dahil sa naka-quarantine at nakalagak ito sa National Printing Office. Inaantay na lamang muna ng Printing Committee ang go signal ng COMELEC para sirain o kaya naman i-recycle ang mga balota. Ipinag-utos na rin ng COMELEC ang reprinting ng mga balota kapalit naman ng mga balotang hindi pumasa sa tinatawag na verification process. Ang NBI kampanting maaresto naman ang mga hackers na sumira kamakailan sa website ng COMELEC. May follow-up si Bombo Gerald Ulip. Malapit na umanong matunton ng National Bureau of Investigation ang mga hackers na nambiktima sa official website ng Commission on Elections noong nakarang buwan. Umaasa si NBI Cybercrime Division Chief Ronald Aguto Jr. na sa mga susunod na araw ay maaaresto na ng Bureau ang mga sospek. Una rito sinabi ni Aguto na na-trace na nila ang IP o Internet Protocol Address na ginamit ng mga hackers. Hindi pa alam ng NBI kung Filipino o foreigners ang mga hackers, pero nasa paniniwala ng mga otoridad na nasa bansa pa ang mga ito. Patuloy ang koordinasyon ng NBI sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at foreign agencies, pero hindi na ididetalye ni Aguto ang iba pang impormasyon ng operasyon para hindi ito makompromiso. Napag-alamang 2 grupo ang umatake sa website ng COMELEC. Ito ay ang Anonymous Philippines at LALSEC. Ninakaw ng LALSEC ang 340 gigabytes ng data mula sa website ng COMELEC at inilathala ito sa database ng kanilang 2 mirror sites at sa social media. Todo tanggi naman ang COMELEC na kasama sa database leak ang personal information ng 55 million registered voters sa hacking incident. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na irresponsable ang alegasyon ng global software technology company na Trend Micro na kasamang na isa publiko ang mga personal at sensitibong impormasyon ng mga botante. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras naman sa buong Pilipinas, 15 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Negosasyon naman para sa pagpapalaya sa mga sundalong binihag ng mga rebelde sa Agusan del Sur nagpapatuloy na at may follow-up din dito ang Bombo Radio Butuan. Kinumpirma ni third-party facilitator Bishop Felixberto Calang ng Philippine Ecumenical Peace Platform na sinimula na nila ang negosasyon para sa ligtas na pagpapalaya sa mga prisoners of war ng mga rebelding New People's Army. Nakikipag-ugnayan na sila sa Local Crisis Management Committee para sa mga posibleng gagawin, lalo na't kampante silang palagi sinusunod ng NPA ang protocols of war. Samantala, tiniyak naman ng National Democratic Front North Central Mindanao Region sa pamilya ng mga sundalong kanilang bihag na nasa mabuting kalagayan ang mga ito at ito'y mapapatunayan sa ilalabas umano nilang video footage. Inahayag na Partidong Komunista sa sulat na kanilang ipinaabot sa Bombo Radio Butuan na hindi mapapaaga ang pag-release sa nasabing mga POWs dahil sila papatuloy na rescue at combat operation ng 4th Infantry Division Philippine Army at ng pulisya. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Lilibas Ruiz, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abagang detalye mga kaibigan, 3 ang patay sa nangyaring pag-aamok ng isang lalaki. At good news naman sa nangyaring laban kagabi sa tinagurang EFC Cup Qualifier. Ito sa football naman kung saan nga ay panalo naman dito ang team ng Pilipinas. Susunod na yan, samantala muna. Heto na, heto na, heto na, heto na. Senador Mix Subiri, idol ka. Boom tarat tarat, boom tarat tarat. Subiri, subiri, boom boom boom. Serbisyong sigurado, trabahador ng Senado. Subiri, subiri, boom, boom, boom. Heto na,
This political advertisement is paid for and by Juan Miguel Zubiri, 217-218, second floor, VDC 11, Building 1, EDSA, Green Hills, San Juan, Metro Manila. Samahan natin si Grace po sa kanyang gobyernong may puso. Malinis ang pangalan, merong tibay, lumalapit kay Grace po tayo. Tutulungan tayo, kay Grace po tayo. Political advertisement paid for and by Mary Grace Polia Manzares, ground floor, Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Madako muna tayo sa sports balita mga kaibigan. Yung laban kagabi ng Pilipinas, ang kumakatawan dito yung tinatawag na team na Ceres Lasal kontra naman sa Singaporean team sa EFC Cup Qualifier na ginanap sa Bacolod City. Nasa linya ang Bombo Radyo Bacolod. Hindi nagpatalo sa home court nito ang Ceres Lasal Football Club laban sa dayuhang Tampines Rovers ng Singapore sa Asian Football Confederation o AFC Cup qualifying match sa Panad Park and Stadium sa lungsod ng Bacolod kagabi sa score na 2-1. Dinumina ng Negros Occidental-based football team ang first half kung saan agad na ipasok ni player number 7 Bienvenido Marañon ang unang goal ng Pilipinas sa ika-23 minuto ng laro. Sa ika-36 na minuto ay naihabol ni player number 9 Adrian Gallardo ang isa pang goal upang maisara sa 2-0 ang first half. Sinubukan ng Tampines Rovers na makabawi at naipasok ni player number 25 Billy Mehmet ang nag-iisa nilang goal sa ika-8 minuto ng second half. Napako sa 2-1 ang score sa kabila ng 4 na minutos na extension dahil sa injuries ng mga players. Naantala ng isang oras ng malakas na ulan ang laro, subalit hindi nagsawa ang mga Negrense at football enthusiast na karamihan ay nakasuot ng yellow sa paghihintay para sa inaabangang laban. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Prime Tihida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Samantala naman, oras sa buong Pilipinas, 19 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Tatlo ang patay sa nangyaring pag-aamok naman ng isang lalaki. May buong detalye ang Bombo Radyo Tacloban. Patay 3 katao matapos pagtatagay ng mga ito at pagkasaksakin ng isang di umano'y wala sa tamang pag-iisip na lalaki sa barangay Sabang Oras, Eastern Samar. Kinilala ang mga biktima na sina Mary Ann Haradal, 29 anyos, asawa ng sospek, at Conrada Haradal, 68 taong gulang. Tiyahin ng sospek na pawang nagtamo ng taga at saksak ng patalim sa iba't ibang bahagi ng katawan na naging sanhi ng agarang pagkakamatay. Naidala pa umano sa ospital si Bernardita Valdillon, 58 taong gulang, na nagtamo din ng maraming sugat sa kanyang katawan pero kaagad naman itong binawian ng buhay. Napag-alaman na lango sa pinagbabawal na droga ang sospek na si Nino Haradal, 39 anyos. Hawak na ngayon ng Oras PNP na sabing sospek at naharap sa kasong murder. At yan ang ulat mula sa impinan ng Bombo Radio Tacloban at para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Cindy Wag Magakot para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Samantala, sa iba pa natin mga balita, may gitna sa 2,000 mga sibilyan na nagsilikas mula sa 2 barangay sa Tipo-Tipo, Basilan dahil naman sa takot sa maipit sa nangyaring labanan sa pagitan ng militar at mga bandidong Abu Sayyaf. Sa ulat naman ng Municipal Social Welfare Development Office ng nasabing bayan, 2 barangay na sa nasabing munisipyo ang apektado naman sa nilunsad na operasyon ng militar. Batay pa sa talaan ng Social Office ng nasabing bayan, mahigit halos 300 pamilya naman o mahigit 1,000 pamilya ang nagsilikas mula naman sa Barangay Bagindan sa Tipo-Tipo, Basilan, habang mahigit 200 pamilya din o mahigit 1,000 individual ang lumikas sa may bahagi naman ng Barangay Silamkum. Samantala, abangan pa ang detalye mga kaibigan, biktima ng karnapin sa Tarlac na itinapon sa kanal. Bago ang balitang yan, samantala muna. Para matapos ang problema ng kaguluhan, ang kailangan matapang na pagbabago. At para sa matapang na solusyon, mabilis na pagbabago, pakinggan si Digong Duterte. Kung boboto kayo sa akin, dapat botohan ninyo si Alan. Dapat nandoon talaga siya para makapagsabi naman siya sa akin, Mayor, mali yan. Mayor, ito ang gawain natin. Kung hindi kayo magboto kay Alan, huwag na ninyo akong botohan. Alan Cayetano, kailangan ng bayan para sa tunay na pagbabago. Kailangan ni Duterte para sa matapang na pagbabago. Political advertisement paid for and by Alan Cayetano. 209 Pasong Calabaw, Taguig City.
At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 22 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Muling tiniyak ng DepEd na mabibigyan ng alternatibong trabaho ang mga guro at non-teaching personnel na apektado ng pagpapatupad ng senior high school na bahagi ng K-12 program. Tinatayang aabot kasi sa 13,000 mga teachers at non-teaching personnel ang posibleng mawalan ng trabaho dahil daw sa programa ng gobyerno. Ayon naman kay DepEd Assistant Secretary Jess Mateo, nakahanda na ang adjustment measure program sa ng departamento. Layo ng DepEd na mabigyan pa rin ng trabaho ang mga apektado ng programa dahil sa magbubukas na ang 4,000 mga bagong posisyon. Tiniyak naman ni Senadora Grace Poe na pinagtutuunan ng kanyang administrasyon kung sakaling pala rin ang pagpapaybayo pa sa kampanya laban sa kahirapan. Ayon sa kanya, target nila ang 1 milyong trabaho kada taon. Naniwala rin si Poe na mahalaga ring masolusyonan muna ang problema sa peace and order para mapadali naman ang pagharap sa problema sa kahirapan sa bansa. Ayon pa kay Senadora Grace, hangad niya ang tinatawag na inclusive growth ng ibig sabihin ay walang maiiwan at matitikman din ng lahat, lalo ng mahihirap, ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Na-rescue naman ang isang biktima ng carnapping at may detalye naman ang Bombo Radyo Dagupan. Nailigtas ng kapulisan ng isang biktima ng carnapping na inihulog sa isang kanal sa bayan ng Sison dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nagmula sa paniki sa lalawigan ng Tarlac ang biktimang si Joel Orbilio nang harangin ito ng 3 katao habang minamaneho ang pampasaherong jeep. Tinutukan ito ng baril bago iginapos at inihulog sa kanal ng mga sospek sa barangay Santol, Sison, Pangasinan. Doon ito natagpo ang nakabusal ang bibig, nakapiring ang mga mata at nakagapos ang kamay at paa. Dinala sa pagamutan ang biktima habang inimbestigahan ng insidente. Mula rito sa Bombo Radyo Dagupan para sa Bombo Network News, Bombo Sara Cayabyab para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa ang detalye mga kaibigan. Department of Labor nagabala naman sa publiko sa mga nagpapanggap na mga bogus inspector, yung lumalabag na mga kumpanya na meron nagtutungo doon na mga opisyal ng Department of Labor. Kandidato naman sa pagka-vice gobernador nagsagutan sa mait na issue naman ng tagtuyot o epekto ng El Nino phenomenon. Bago ang balitang yan, samantala muna. Kung si Miriam ang Pangulo, ang paghihirap ng Pilipino dahil sa korupsyon, hindi na forever. Makatarungan ba yung ginawa ninyo ng pera, ng bayan? Pinamimigay nyo sa mga sarili ninyo na ang dami nating mga biktima ng bagyo, ng baha at iba pang mga kalamidad sa ating bansa? Iboto Miriam Defensor Santiago for President. Number 2 sa balota. Aangat tayo sa galing ng Pilipino. Political advertisement paid for Miriam Defensor Santiago. Number 3 West 4th Street, Quezon City. Political advertisement paid by PRP. Number 3 West 4th Street, Quezon City. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Ang Department of Labor nagabala naman sa ilang mga negosyo o kaya naman establishmento kaugnay ng mga nagpapanggap nilang mga opisyal o mga bogus inspectors. May detalye naman ang Bombo Radyo Naga. Nagbabala ang Department of Labor and Employment sa publiko sa mga nagpapakilalang inspectors umano ng kanilang ahensya. Sa panayam ng Bombo Radyo Naga kay Raymond Escalante, tagapagsalita ng Dole Bicol, sinabi nito na may mga ilang individual umano na ginagamit ang pangalan ng kanilang ahensya upang manamantala. Tinatakot umano ng mga bogus inspectors ang mga may-ari ng kumpanya na hindi sumusunod sa labor laws at saka hihingi ng pera bilang bayad. Nilinaw ni Escalante na Labor Laws Compliance Officer ang tawag sa kanilang mga personahe na authorized na maglibot sa mga kumpanya. Iginiit naman ng opisyal na mahigpit na pinagbabawal ang pagtanggap ng pera o regalo ng mga empleyado ng DOLE. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radyo Naga, Bombo Vanessa Nieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! The Vote 2016 Election Coverage ng Bombo Radyo at Star FM. Nagpaliwanag ang Liberal Party sa paggamit ni dating Secretary Marojas ng tinaguriang daang matuwid bilang palayaw na nilagay naman sa balot ang gagamitin sa Mayo 9. Ayon kay akbayan ay Congressman Barry Gutierrez, tagapagsalita ng Daang Matuwid Coalition, maraming kandidato kasi ang gumagamit ng nickname kaya't karapatan daw ni Rojas na gamitin din ang salitang daang matuwid bilang palayaw. Depensa pa ni Gutierrez na ayon daw sa patakaran ng COMELEC, ang paggamit ng mga palayaw para madali itong makilala ng mga botante. Nabatid na umaani ng reaksyon
sa mga botante ang paggamit ng pambatong administrasyon sa palayaw na daang matuwid na kasama naman sa balota. Samantala mga kaibigan, 26 days to go na lamang ay halalan na naging mainitan naman ang debate sa Bombo Radio ng mga kandidato sa pagka-vice-gobernador at may detalye pa ang Bombo Radio Coronadal. Hindi naiwasan ng dalawang kandidato sa pagka-vice-gobernador sa South Cotabato na magsagutan sa mainit na usapin kaugnay sa pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng El Nino sa isinagawang ika-4 na kabanata ng debate sa Bombo kagabi. Ayon kay PCL President Bernie Palencia, nagtataka ito kung bakit hindi umano agad na nakapagpalabas ng pondo ang kasalukuyang administrasyon para sa mga lubos na apektado ng tagtuyot sa lalawigan. Gayong noong nagkarang taon pa umano, inaprubahan ang supplemental budget para dito. Sagot naman ni South Cotabato 2nd District Board Member Vic De Souza, baka umano absent lamang sa sesyon ng SP ang kanyang katunggali, kung kaya't hindi nito alam ang ginagawa ng provincial government upang matulungan ang mga South Cotabateños na nagugutom at lubos na naapektuhan ng matinding init ng panahon. Hindi ko lang balaan kung naabot na ba sa mga katawan sa South Cotabato ang mga bulig. Siguro absent si board nang na-discuss. Actually, it's included in the budget. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Bing Pilinyo ang daya nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 28 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Bombo International News. International News. Bombo International News. 12 mga militante ang patay mula naman sa tinaguriang Al-Shabaab link group na Al-Qaeda ang napatay sa airstrike ng Amerika sa southern Somalia. Kinumpirma ng Pentagon ang impormasyon. Sinabi mga napatay nga ng nilunsad na airstrike ay siyang mga banta rin sa mga US personnel. Una rito noong nakarang buwan lamang, nasa 150 mga militante ang nasawi rin sa inilunsad na US military airstrike kung saan tinarget din ang training camp na turang mga militante sa Somalia. Makailang ulit na nagsagawa ng pag-atake ang grupo na naglalayong pabagsakin ang umano'y Western government kung saan tinatarget din nila ang seguridad at pwersa ng pamahalaan, mga hotels at mga iba pang mga establishmento. Abangan sa ating sports balita mga kaibigan, nalalapit na ang laban nitong si Nonito Donaire ay target daw niya ang 6th round knockout kontra naman sa isang Hungarian boxer. Standby rin ang Bombo Radio Ligaspi sa ating palarong pambansa update. Samantala muna, kahirapan ng ugat ng droga, krimen at pagdurusa. Dapat may sapat na kita at trabaho ang bawat pamilya. Ipaglaban mo sila. Sisiguraduhin ko po. Political ad paid for and by Mary Grace Polia Manzares. Ground floor Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. Kahirapan ng ugat ng droga, krimen at pagdurusa. Dapat may sapat na kita at trabaho ang bawat pamilya. Ipaglaban mo sila. Sisiguraduhin ko po. Political ad paid for and by Mary Grace Polia Manzares. Ground floor Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. The Bombo Radio Philippines Palarong Pambansa 2016 in the province of Albay. Updates. Patuloy namang nababasag, sabi nga rito, ang itong ilang mga record dyan sa palarong pambansa sa nagpapatuloy po na ginaganap na sporting event dyan sa lalawigan ng Albay. At latest update din sa medal tally na sa linya ang Bombo Radio Ligaspi. Na-break ng delegado ng Region 2 o Cagayan Valley Region ang record ng nakaraang palarong pambansa 2015 sa javelin throw sa sukat na 39.88 meters sa dating 34.84. Ang nasabing delegado ang nakilala na si Jessa Gumanting na kasali sa Javelin Throw Elementary Girls Division. Ayon dito, ang kahirapan na nagtulak sa kanya na makuha ang gintong medalya sa nasabing laro. Dagdag pa nito, naging malaking inspirasyon ng kanyang magulang na parehong magsasaka. Ayon pa dito, hindi pa rin siya makapaniwala na makukuha niya ang medalya kahit sobrang higpit na ng kanyang training. Tebang dako napunta naman sa Region 11 o Davao Region ang silver medal habang sa Region 4A o Calabarzon ang bronze. Sa latest medal tally ng palarong pambansa 2016, narito ang top 3. Nasa unang pwesto ang NCR na kung saan meron 19 na gold medals, 11 silver medals at 8 bronze medals. Ang Calabarzon naman ang nasa ikalawang pwesto na kung saan meron silang 12 gold medals at nasa ikatlo ang Western Visayas na kung saan meron silang 10 gold medals. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Ligaspi, ito si Bombo Noriel Guamos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo,
Bombo! Bombo Showbiz Balita. Bombo Showbiz Balita. Showbiz Balita. Isang American entertainer at TV personality ang tagpuang patay sa isang hotel. May ibang detalye si Bomber Mina Garcia. Natagpo ang patay sa isang hotel sa London ng American entertainer at reality star na si David Chess. Mismong kinumpirma ng mga kaibigan at dating bodyguard ni David ang impormasyon na namatay ang reality star sa edad na 62 anyos. Si David ang producer sa likod ng highest-rated special show sa kasaysayan ng US music na Michael Jackson 30th Anniversary Special noong 2001. Si Chess ay kilalang childhood friend ng namayapang king of pop na si Michael Jackson at dating mister ng Oscar-winning actress at singer na si Liza Minnelli. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay kung kaya't magsasagawa ng autopsy sa kanyang bangkay. Lubos din na nakilala ang American entertainer ng publiko sa United Kingdom matapos siyang maging guest sa British reality television show na I'm a Celebrity, Get Me Out of Here at Celebrity Big Brother. Para sa Bombo Network News, Pompo Irmina Garcia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Pompo! Todo paalala ngayon ng Department of Health sa publiko laban naman sa heat stroke, lalo na tinasang tataas pa o titindi pa ang init o temperatura na maramdaman sa bansa sa mga susunod na araw. Aminado ang Department of Health spokesman na si Dr. Lyndon Lisuy, hindi maiwasan makapagtala ng kaso ng mga heat stroke lalo pat naitala na ang pinakamataas na temperatura, pinakamainit sa Metro Manila nitong nakalipas lamang na lugar na araw at sa ibang lugar ng ating bansa. Pinayuhan pa ng DOH ang mga ating kababayan magsuot ng mga komportableng damit, laging magdala ng tubig, magsuot ng sombrero at gumamit ng payong para maiwasan na ma-heat stroke. Kapag nakaramdaman po ng pagkahilo, nilalagnat at dumidilim ang paningin, agad pong uminom ng tubig. Kapag hinimatay ang pasyente, agad basain ng ang leeg, kilikili at singit para mapriskuhan at dalhin naman sa pinakamalapit na ospital kung kinakailangan. Karaniwang nakakaranas po ng heat stroke ang mga batang may edad 5 taong gulang pa ba at ang ating mga senior citizens, lalo ang ating mga lolo at lola. Doon po naman sa nag-aabang sa Lotto Draw kagabi ng PCSO sa 642, mga kaibigan, ang winning number combinations ay number 6, number 21, number 34, number 32, number 29 at number 36. Ulitin natin sa 6, 21, 34, 32, 29 at 36. Ang jackpot prize ay 6 million pesos. Wala pong nanalo. Doon po naman sa 649 Super Lotto, ang winning number combination ay number 37, number 33, number 4, number 31, number 7 at number 30. 37, 33, 4, 31, 7 at 30. Jackpot price ay umabot na sa 88.7 million pesos pero wala pong nanalo. Yung 2 digits na naubas gabi ay number 16 at number 20. Yung 3 digits naman ay number 1, number 8 at 0. At yung 6 digits po naubas gabi ay number 6, number 2, number 9, number 9, number 3 at number 9. Bombo Business News. Business News and Foreign Exchange Rate Update. Foreign Exchange Rate Update. Nagpaliwanag ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaugnay sa issue pa rin ng pagpapadala ng urgent messages ng Bangladesh Central Bank para alertuhin ang RCBC sa nangyaring kaduda-dudang naganap naman transaksyon sa 81 million US dollars na bahagi ng laundered money na nipasok naman sa bansa. Ayon sa BSP, hindi makakapagpadala ng high priority at authenticated message ang Bangladesh sa RCBC dahil sa wala namang naunang transaksyon ng dalawa nangangailangan ng ganong uri ng mensahe. Nilinaw pa ni BSP Settlement Service Division Acting Manager Ninita Kadapan na may alam sa operasyon ng SWIFT system, malalaman kaagad ng RCBC kung saang bangko at bansa nanggaling ang pondo sa pamamagitan ng SWIFT code na tinatawag. Muli namang ibinunto ng RCBC ang sisi kay dating branch manager Maya Digito sa naganap naman na pagdinig kahapon sa money laundering issue sa Senado. Sa Bangko Sentral pa rin, mga kaibigan, malakas po ang piso na nagsara. Ang isang halaga po ng dolyar ay katumbas sa Pilipinas ng 46 pesos and 11 centavos. Ang Singaporean dollar naman ay katumbas siya ng 34 pesos and 33 centavos. Ang isang Hong Kong dollar naman ay katumbas, mga kaibigan, sa Pilipinas na 5 pesos and 94 centavos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. 35 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang naging kabuuan ng ating pagbabalita pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Morning edition, araw ng Miyerkules, Abril 13, 2016. Balikan ko lamang ating mga headlines.
Si Pangulong Aquino biyaheng Sambuanga ngayong umaga para kumustahin ang mga sugatang sundalo at kausapin ang pamilya na manasawi naman sa nangyaring basilan encounter. Samantala din naman ang mga kaibigan mag-iina na natrap naman sa sunog sa Parañaque, wala ang ama dahil na nasa abroad o narito 7 taong gulang ang nasawi dyan at yung baby at ina nito ay nasa kritikal na kondisyon ngayon. 3 naman ang patay sa nangyaring pag-abog ng isang lalaki doon sa lalawigan ng Eastern Samar. Samantala nasa puspusan po ngayon ang negosasyon para mapalaya naman ang mga sundalong binihag ng NP sa Gusan del Norte. Biktima ng carnapping sa Tarlac na iginapos at tinapon sa kanal na rescue. Mga kandidato naman sa pagka-vice governor doon sa South Cotabato nagkainitan naman doon po naman sa ginanap na debate sa Bombo. Sa sports balita, 6th round knockout target naman ng kampiyon na si Nonito Donaire kontra sa Hungarian boxer. Samantala mga kaibigan, ay good news natin kagabi yung Team Pilipinas ay nagpanalo po kontra naman sa Singaporean team sa ginanap na AFC Cup qualifier sa Bacolod City sa score na 2-1. Sa showbiz balita, American entertainer at TV personality na si David Jess natagpuan patay sa isang hotel. At upang mapagsilbihan pa sa ibang platform ang aming mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng mundo, ang Bombo Network News alas 7 ng umaga, alas 12 ng katanghalian at alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Sabado ay napapanood rin na mayroong visuals sa pamamagitan po ng ating official website ang www.bomboradio.com. Maaari kaming sundan sa aming Twitter at Bombo Radio News. Kaya naman i-like kami sa aming Facebook, ang facebook.com/Bombo Radio Philippines. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, nyo pa rin ang kurman ito si Bombil Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bumbo. Inyong napakinggan ang may init at pinakabagong mga balita sa Bombo Network News.